sekretado, magtaas ng kamay pagsasagot. Okay, bago yan, ay ano muna ang ating tinalakay nung unang pagkikita? Binibining Lopez, ano ang una nating tinalakay nung unang pagkikita? Ito ay tungkol sa Binibining Katubes. Maraming salamat, Binibining Lopez. Noong nakaraang pagkikita, ang tinalakay natin ay tungkol sa Theory of Interlanguage Equivalence. Okay, maraming salamat. Meron akong laro dito. Ang tawag sa laro dito ay hulaan mo ko. Meron akong mga litrato dito. Ang tanging gagawin lamang ay hulaan. Dahil ang mga litrato ito ay konektado sa ating bagong tatalakayan. Ano ang iyong nakikita? Kamay at lapis. Binibining Katubes? Pagsusulat po. Okay, very good. Ang isa? Laghalain. Okay, magaling. Ngayon, may ideya ba kayo po? Ano ang ating bagong tatalakayan, Binibining de Jesus? Ang ating pong bagong tatalakayin ay tungkol sa pagsulat ng laghalain. Okay, very good, Binibining de Jesus. Ngayon, bago ako talakay, meron muna akong mga layunin na nais kong makamit. Maaari bang basahin lahat? Mga layunin na makapagbibigay ng halimbawa tungkol sa pagsulat ng laghalain na isasagawa at nakapagsasadula sa gawain tungkol sa pagsulat ng laghalain. Napapahalagahan ang pag-aaral ng pagsulat ng laghalain. Binunya ko nga ating bakong tulungan na buksan ang ating paksa. Maaari mo bang basahin, Binibining Zoyo, ang pagsulat ng laghalain? Pagsulat ng lathalain. Ito ay isang sanaysay batay sa tunay na pangyayari na nagtataglay ng mga pagpapaliwanag, sanligan at impresyon ng sumusulat. Ito ay nagtataglay ng maramdamin, personal at mapagpatawang pangyayari, kaya ito ay sinasabing akdang may laman at dugo, may ganap na katauhan. Ang ibig sabihin ng pagsulat ng lathalain, ito ay ang isang tao ay sumulat sa mga totoong pangyayari sa kanyang karanasan, batay sa kanyang pagsusuri at ulat. Ginawa niya ang pagpapaliwanag upang mas linawin at unawain ang mga karanasan at pangyayari na kanyang inuulat. Kasama na nito ang mga kanyang personal na damdamin at impresyon sa pangyayari. Dahil ito ay nagpapakita ng kanyang pananaw at pagkakaiba-iba sa iba. Ang paggamit ng personal na damdamin ay nakakatulong upang mas malalim na may koneksyon sa mambabasa at nagpapakita ng kanyang pagkatao bilang isang manunulat. Maaari mo bang basahin, Binibining de Jesus, ang unang katuturan ng lathalain? Katuturan ng lathalain. Isang uri ng pahayagan na nag-uulat ng mga makatotohanang pangyayari batay sa pag-aaral, pananaliksik, at isinusulat sa isang kawili-wiling pamamaraan. Meron ka bang ideya dito, Binibining Manuloyon? Okay, kung wala, ang ibig sabihin nito sa madaling salita, ito ay investigative journalism o impresyon ng pamamakaya. Na isang anyo ng pag-uulat na nakatuon sa pagsisiyasat, pagsusuri, at pagsusuri ng mga impormasyon o mga kaganapan na isyo sa lipunan natin o sa ating komunidad. Pangalawang katuturan, Binibining Katubes, maaari mo bang basahin? Isang sanaysay na batay sa tunay na pangyayari na nagtataglay ng mga pagpapaliwanag, saligan at impresyon ng sumusulat. Isa itong anyo ng pag-uulat na kung saan binibigay dito ang mga detalyadong pagsasalaysay at mga karanasan ng isang manunulat o isang tao na ibinibigay niya ang kanyang mga pagpapaliwanag at ang kanyang mga impresyon na kung saan makikita natin o makikita natin ang kanyang pagiging positibo sa isang sanaysay na kanyang ginawa o sa kanyang lathalain na ginawa.
Magbigay ng bastong impormasyon. Tumpa, ang layunin ng lathalain ay magbigay ng impormasyon, maglahad ng mga makatotohanan na kung saan nagpapaliwanag ito ng katotohanan na ibibigay natin sa ating mga mambabasa, sa ating mga manunood, upang mas maranasan nila ang mga makatotohanan na impormasyon o mga makatotohanan mga lathalain. Binibining kadayon na maaari bang basahin ang pangalawa? Ang lathalain ay may simula, katawan at magandang wakas. Okay, kung sa English, ano ito? May introduction, Body. body, at conclusion at tulad ng maikling kwento. Meron tayo, pasimuno, I mean yung panimula. Tapos meron tayong gitna at wakas. Na-organize yung ating mga paglalathala ng ating mga isinusulat. Pangatlo is maaaring sulatin sa anumang anyong estilo at pamamaraan. Ang ibig sabihin nito ay ang paglalathala isang malawak na larangan na nagbibigay ng malawak na paglalahad at paglikha ng isang paglalathala. At ang panghuli naman ay Binibining Rodriguez Rizel. Maaari mo bang basahin ang panghuling katangian ng lathalain? Ang lathalain ay itinalagang maglahad ng mahalagang salita sa isang Ang paglalathala o ang lathalain ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon o makatutuhanang impormasyon o balita sa paraan ng nakakasya o nakakaaliw ng ating mga manunulat. Ngayon, may katanungan pa ba kayo kung tungkol sa ating tinalakay? Wala na po. Sigurado ba kayo wala na kayong katanungan? Opo. Okay, ngayon ay papapatid ko kayo sa dalawang grupo. Bumilang ng isa hanggang dalawa. Dalawa. Okay, maraming salamat. Ngayon, ang tanging gagawin ko lamang ay bawat grupo ay magsulat ng isang lathalain at ang inyong lathalain na sinulat ay bigyan nyo ng kabuhay-buhay. Maliwanag lang po ba? Opo. Okay, ito ang sa unang pangkat na pamantayan at ito ang sa pangalawang pangkat. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para mag-prepara. Okay, tapos na. Unang grupo magpresenta na. Okay, maraming salamat. Ay bigyan natin sila ng Jollibee Club. Alam niyo ba kung ano ang Jollibee Club? Opo! Okay. Alam niyo ba yung 1, 2, 3? 1, 2, 3. Bida ang saya. Alam niyo ba? Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bida ang saya. Okay, ngayon. Pangalawang grupo magpresenta. Okay, maraming salamat. Bigyan natin ng wow clap ang grupo. Alam niyo ba kung ano ang wow clap? Opo! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, wow, wow. Okay, sabayan niyo ko. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, wow, wow. Okay, sigurado na kayo wala na kayong katanungan. Opo! Dahil ako ang magtatanong, Binong Yago, maaari mo ba akong tulungan na itiklop ito? Meron akong isang payong dito at sa loob ay sa payong na ito ay merong mga larawan ninyo at merong mga nakasabit na mga tanong at rewards. At kung sino ang matutukan sa araw na ito, kung sinong larawan, ay siya ang sasagot at kukuha ng tanong at kung siya ay nakakasagot sa tanong na napili niya, ay kukuha siya ng kanyang rewards. Okay, umpisahan ko na. Kanino? Nakatuto? Wala po. Wala po. Wala po na Sigurado kayong wala? Wala po. Nasa dito. Nasa Binibini. China. Maaari kang pumili ng iyong tanong.
Magbigay ng dalawang halimbawa ng pagsulat ng latalain. Ang dalawang halimbawa na aking magbibigay tungkol sa pagsulat ng latalain ay pagsulat ng balita at pagsulat ng isang salaysay. Magaling, maaari ka nang kumuha ng iyong class. Ang susunod, maaari mo pang iikot ang ating araw. De Jesus. De Jesus, binibining de Jesus. Maaari ka nang pumili. Para sa iyo, ano ang pagsulat ng latalain? Ito ay nagbibigay ng katotohanang impormasyon. Yes, magaling. Maaari ka nang pumili ng iyong magiging words. Binibining de Jesus. Maaari mo bang iikot ulit? Zoilo. Okay, binibining Zoilo, maaari ka bang pumunta sa harapan? Akin ang isa. Gaano kahalaga ang pagsulat ng latalain sa isang tao? Napakahalaga po Discuss ng ang tanong ulitin ko. Gaano kahalaga ang pagsulat ng latalain sa isang tao? Para po sa akin, napakahalaga ang pagsulat ng latalain para sa akin sapagkat ito ay makapagbibigay ng impormasyon o mensahe sa mga tao sa isang komunidad. magaling, binibining Zoilo, maaari ka nang pumunta. Okay, binibining Zoilo, iikot mo ang ulit ang araw. Ano? Gina. Binibining Regina, meron ba si binibining Regina dito? Ay, wala po. Wala po. Ikot, ikot. Nag-CR. Ayos kayo. Sino? Ang napili ng araw. Ay, ano po? Wala. Kadayo na po. Okay, binibining na dayo na. Maaari ka bang pumunta sa harapan? Wala. Magbigay ng isang katanian ng latalain. Ang latalain ay may katawan, gitna at wakas. Very good. Wala nang iba kundi ito ang magiging reverse. Ngayon, meron ba kayo natutunan sa ating bagong tinalakay? Opo. Maaari pa kumuha ng isang kahalahating papel at meron tayong kunting pagsusulit. Meron na bang papel lahat? Opo. Okay, para sa test 1. Para sa inyong opinion, ano ang pagsulat ng latalain para sa 10 puntos? Tapos na ba? Opo. Okay, para sa testo, magbigay ng 5 halimbawa ng pagsulat ng latalain. Tapos na ba? Opo. Okay, maaari mo bang ipasa? Binibigay ka tubig dahil ako na lang ang magbabaso dahil pinulang tayo sa oras. Okay. Meron akong tagdang aralin. Maaari mo bang isulat sa inyong kwaderno? Meron na bang kwaderno lahat?